Welcome to Tagalog Bible Voice. Leviticus chapter 19. Kaibigan, ang chapter na ito parang everyday life guide ng Israel, hindi lang tungkol sa templo, kundi kung paano ka mamuhay araw-araw. At ang pinaka-theme niya, Be holy, for I, the Lord your God, am holy. Ibig sabihin, hindi lang sa pagsamba dapat maayos, pati sa simpleng pakitungo sa kapwa. Una, sinabi, igalang ninyo ang inyong ama at ina at sundin ang Sabat. Parang foundation ito, respect sa pamilya at time para kay God. Kung sa bahay pa lang maayos ka na, mas madali nang ayusin ng iba. Tapos huwag kayong gagawa ng idols. Simple pero importante, huwag papalitan si God ng kung ano-anong bagay. Pagdating sa offerings, sinabi rin kung paano ito dapat kainin, may tamang panahon lang. Kapag lumampas, bawal na. Parang pagkain na may expiration date, hindi na safe kapag pinatagal mo pa. Ngayon, eto maganda, kapag nag-aani sila, huwag ubusin ang harvest. Mag-iwan para sa mahihirap at dayuhan. Ang ganda nito, no? Parang sinasabi ni God, habang pinagpapala kita isipin mo rin ang iba. Hindi puro akin lang. May space para sa generosity. Sunod-sunod na practical rules. Huwag magnakaw, huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag manumpa sa pangalan ni God ng hindi totoo. Huwag apihin ang kapwa, lalo na ang mahihirap. Bayaran agad ang manggagawa, huwag patagalin ang sweldo. Parang modern lesson. Imagine na nagtrabaho ka buong araw, tapos sasabihin sa'yo, bukas na lang bayad. Ang sakit, diba? Kaya malinaw, dapat fair ka sa tao. May isa pang touching na utos. Huwag mong susumpain ng bingi o lalagyan ng harang ang bulag. Ibig sabihin, huwag mong i-take advantage ang kahinaan ng iba. Parang sinasabi ni God, kung kaya mong man lamang, huwag mong gagawin. Kasi nakikita niya lahat. Pagdating sa justice, sinabi rin, huwag maging biased, huwag pabor sa mayaman, at huwag din pabor sa mahirap kung hindi tama. Be fair. Tapos huwag kang chismoso o naninira ng kapwa. Huwag mong ilalagay sa panganib ang buhay ng iba. At ito yung isa sa pinaka-powerful, love your neighbor as yourself. Grabe, no? Parang summary ng lahat. Kung mahal mo ang kapwa mo tulad ng sarili mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka mananakit, hindi ka manlalamang. May dagdag pa, kapag may galit ka sa kapwa, kausapin mo siya, huwag mong kimkimin. Huwag kang maghihiganti o magtatago ng sama ng loob. Parang advice sa friendship. Kung may problema, ayusin, hindi yung pinapalaki sa loob. Tapos may mga kakaibang utos din. Huwag paghaluin ng iba't ibang uri, like hayop o tela. Huwag kumain ng bunga ng puno sa unang 3 taon. Sa ika-4, ialay muna kay God. Sa ika-5 pa lang pwedeng kainin. Parang principle ng patience at honoring God first bago mo i-enjoy ang blessing. Bawal din ang mga practice na may kinalaman sa pagan rituals, tulad ng panghuhula, paghingi ng gabay sa spirits, o pagputol ng buhok at balbas bilang ritual. Ibig sabihin, huwag kang kukuha ng guidance sa maling sources, kay God lang. May reminder din tungkol sa paggalang sa matatanda. Tumayo ka kapag may matanda, igalang mo sila. Simple pero powerful. At eto pa, mahalin ang dayuhan na kasama ninyo. Tratuhin ninyo silang parang kapwa ninyo. Kasi kayo rin, naging dayuhan sa Egypt noon. Ang ganda ng empathy dito, parang sinasabi, alam ninyo ang pakiramdam, kaya maging mabuti kayo. Sa business naman, gumamit ng tamang timbangan. Huwag mandaya sa sukatan. Parang ngayon, huwag kang manloko sa presyo o quality. Integrity pa rin. Sa dulo, paulit-ulit na sinasabi, I am the Lord. Parang signature ni God. Reminder na lahat ng ito galing sa Kanya at may authority siya. So ano ang takaway natin, kaibigan? Holiness is not just about prayer, about kung ano ka magsalita, magtrabaho, magmahal, makitungo, lahat yan kasama. Parang puzzle, kahit maliit na piece, importante para mabuo ang buong larawan. At sa totoo lang, kung susumahin mo, be honest, be fair, be kind, at mahalin mo ang kapwa mo. Simple pakinggan, pero habang buhay nating pinag-aaralan. And okay lang yan, sabay tayo. Welcome to Tagalog Bible Voice, Leviticus chapter 20. Kaibigan, kung ang chapter 18 ay tungkol sa mga bawal, itong chapter 20 naman, ito na yung consequences. Parang house rules na may kasamang anong mangyayari kung hindi mo sinunod. Nagsimula si God sa isang mabigat na utos. Kung may mag-aalay ng anak kay Molech, kailangan siyang parusahan ng kamatayan. Grabe, no? Pero tandaan natin, pinoprotektahan ni God ang buhay, lalo na ang mga bata. Yung ganitong gawain noon, talagang laganap sa ibang bansa, kaya sobrang higpit ng utos. At hindi lang yung gumawa ang mananagot, kahit yung mga taong nagbubulag-bulagan o hindi kumikilos para pigilan ito, may pananagutan din. Parang sinasabi ni God, hindi sapat ang tahimik ka lang sa harap ng mali.
Sunod, sinabi rin na ang mga kumukonsulta sa mediums o spiritists, yung parang humihingi ng gabay sa patay o sa spirits, ay lalayo kay God. Kaya pinaputol ni God ang ganitong gawain kasi gusto niya sa kanya lang humihingi ng direction. Tapos paalala ulit, magpakabanal kayo. Ibig sabihin, set apart, iba ang buhay ninyo, hindi katulad ng ibang nations. Pagdating sa pamilya, sinabi ulit ang respeto sa magulang. Kung may sumumpa o nagmura sa ama o ina, mabigat din ang kaparusahan. Ipinapakita dito kung gaano kahalaga ang family respect sa paningin ni God. Ngayon, kaibigan, isa-isang binanggit ang mga kasalanang sexual na sinabi sa chapter 8:8. Pero dito may katapat na consequences. Adultery, pakikipagrelasyon sa asawa ng iba, parehong paparusahan. Pakikipagrelasyon sa stepmother, mabigat din ang parusa. Same-sex relations, may kaparusahan din ayon sa batas nila noon. Pakikipagrelasyon sa hayop, parehong papatayin ang tao at ang hayop. Parang ganito, hindi lang sinabi kung ano ang mali, kundi pinakita kung gaano ito kaseryoso sa community nila. May iba pang cases tulad ng pakikipagrelasyon sa kapatid o iba pang kamag-anak. May consequences din, minsan cut off sa community o walang magiging anak. Parang ang message, ang kasalanan hindi lang personal, may epekto sa pamilya, sa komunidad at sa future. Tapos may reminder ulit si God, sundin ninyo ang mga batas ko para hindi kayo isyuka ng lupa, katulad ng nangyari sa mga bansang nauna sa inyo. Ang imagery dito, kaibigan, medyo matindi, parang kapag may kinain kang panis, iluluwa mo. Ganon din ang lupa, parang hindi nito matanggap ang kasamaan. Interesting fact, dito makikita na ang moral behavior ng tao, ayon sa Biblia, ay may connection sa kondisyon ng lugar kung saan sila nakatira. Parang sinasabi, hindi lang tao ang naapektuhan ng kasalanan, pati environment. Sa dulo, sinabi ni God na pinili niya ang Israel para maging iba, separate, holy. May distinction sa malinis at hindi malinis, sa tama at mali. At yung mga kumukonsulta sa spirits, may mabigat ding parusa. Clear na clear, kay God lang dapat ang trust at guidance. So ano ang takeaway natin, kaibigan? Una, ang choices natin may consequences, hindi lang sa sarili, kundi sa iba. Pangalawa, hindi sapat na alam mo ang tama, kailangan mo itong gawin. At pangatlo, ang holiness ay hindi biro, may weight, may seriousness. Pero at the same time, makikita mo rin ang heart ni God dito. Pinoprotektahan niya ang tao, ang pamilya, at ang community. Parang magulang na mahigpit, hindi dahil gusto kang pahirapan, kundi dahil ayaw kanyang mapahamak. Dahan-dahan lang natin inuunawa, kasama mo ako.